Son, ang multi-purpose naval helicopter na Augusta West Wind ng Philippine Navy ang isa sa nakalapag dito. Hindi karaniwang pinapayagan ang paglanding ng air assets ng ibang bansa sa aircraft carrier ng Amerika. Pero pinahintulutan ito ngayon bilang bahagi ng joint exercises ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Kasunod ito ng ikalawang Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Sa deck ng barko, pinakita ng US troops sa ating AFP ang launching at recovery ng fighter jets. Ito yung pagpapa-takeoff o pagpapalanding ng aircraft sa USSS Carl Vinson. Kaya ng barko ang sabay-sabay na pag-alis at pagdating ng hanggang 16 na jets. Bukod sa paglapag ng ating air asset sa USS Carl Vinson, may ilan pang barko ang US Navy na kasama sa patrolya. Kung tawagin sila ay Carrier Strike Group 1 na kasabayang naglayag ng vessels ng Philippine Navy. Ang aktibidad na ito layong isulong ang freedom of navigation at patuloy na maigiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mga barko naman ng Pilipinas na kasama sa Joint Patrol, nagsanay rin ang pagpapalipad ng mga helicopter gaya ng ginawa sa sinasakyan ng News 5 na BRP Ramon Alcazar. Angkop ito sa mga sitwasyong mangangailangan mag-transport ng personnel, medical emergencies at paghahatid ng supplies. Sa pagpapatuloy ng Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, nagsagawa rin ng sariling maritime patrols ang China sa South China Sea na tinatapatan ng unang araw ng Philippine at US Joint Patrol kahapon. Walang detalyeng ibinigay kaugnay niya ng Chinese government kung saang bahagi ikinasa ang exercise ng kanilang naval at air forces. Pero namataan ng warships ng China na Chinese Destroyer 174 at Chinese Frigate 570 malapit sa joint operations area ng US at Philippine Joint Patrols. Ni-radio challenge siya ng Pilipinas pero dinedma lang ito ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media